Alam kong mahilig ka sa motor, kaya ka nasa channel na ito. At kung tunay nga ikaw ay nahuhumaling sa mga ito, ay malamang ay nakita mo na itong mga gitong klase ng mga motor. Sa kalsada, sa internet, o sa mayaman mong kaibigan, or malamang ay isa ka sa ilang mga owner nito sa Pilipinas. Ito ang sinasabing isa sa pinakamagandang mga disenyo ng mga motor sa kasaysayan. Ang motorcycle company na nag-focus sa style, status, at racing. Ito ang storya ng MV Agusta. Nagsimula ang lahat kay Giovanni Agusta mula sa Sicily, Italy. Itong si Giovanni ay na-inspire gumawa ng mga aircraft mula sa nabalitaan niyang matagumpay na napalipad ng Wright Brothers, ang pinakaunang motorized aircraft noong 1910. Ilang taon ang nakalipas, nakagawa siya ng unang modelo ng version niya nito, ang Agusta AG-1. After ng World War, kinakitaan niya ng potential ang paggawa ng mga aircraft. Kaya noong 1923, itinayo niya ang Costruzioni Aeronautica Giovanni Agusta, kilala bilang Agusta Aircraft Factory. Sa kasamaang palad, namatay ito 5 taon na nakalipas at iniwan niya ang kanyang kumpanya sa kanyang asawa at 4 na anak. Sa pamumuno nga ng mga ito, naging okay naman ang business. May mga order ng aircraft at maganda ang takbo ng negosyo. Until World War II hits. Noong 1945, ayon sa kasunduan ng Peace Treaty pagkatapos ng World War ay pinagbabawalang gumawa ng mga aircraft ang Italy. Sa kalagitnaan ng World War, nakita ni Domenico ang kalagayan ng kanyang mga kababayan. Napansin niya na kailangan niyang makatulong na makagawa ng mabisa at murang transportasyon para sa publiko. Fight! Walang ganon. Naisip niya lang talaga na mag-shift into motorcycle business dahil mahilig siya mga likot ng motor at mga rera. Kaya noong January 1945, itinayo nila ang kumpanya ng Meccanica Vergara. Oktubre ng parehas ng taon, pinakita sa press at publiko ang pre-production model nila. Isang light motorcycle na may steel tube at rigid frame, girder fork at 19 inches wheels at may nakasulat sa tangke na letrang MV. Anong tawag nila sa model na ito? Vespa 98. Wait, what? Gamit na ng Piaggio ang pangalan ng Vespa ng panahon na yon. Kaya pinalitan ni Domenico ang pangalan into MV98. Itong si Domenico ay may passion talaga sa racing. Kaya after nilang mai-release ang MV98, nagtayo agad siya ng sariling factory racing program. Walang eksaktong date kung kailan talaga sila unang nakipagkarera. Pero ang pinakaunang beses na nanalo sila ay ang sumunod na taon, October 1946. Sa La Spezia ay nanalo si Vicencio Nicioni sa karerang ito. Isang linggo lang ang makalipas, nanalo na naman siya ng 3rd place sa Valenza. Kung saan ang 1st place ay isang MV racer din na si Mario Cornella. November 3 sa Monza, ang 3 racer ng MV na sila Vicencio, Cornelia, Pagliari ang tumayo sa podium na nanalo silang 3 sa karera. Unang beses na nangyari sa kasaysayan ng MV ito. Pero hindi sila kontento dito. Gusto nila ng national trophy. Kaya noong 1948, sumabak agad si Bertoni na siyang nanalo ng Grand Prix of Nations sa Monza. Nang sumunod na taon naman, pumasok ang kontrabida ng buhay nila. Dahil ang 125cc dual overhead cam na Mondial, isang Italian motorcycle company, ang nag-dominate ng season. Itong si Mondial ay kilala rin sa mga panalong karera na sinasalihan nito. Kaya itong si Domenico ay nabad trip. Ang technical director, manager at owner ng kumpanya. Itong si Domenico ay may naisip na masamang plano. Gusto niya lumaban sa mas mataas na class. Kaya hinire niya itong si Piero Remor, isang Italian engineer mula sa Gilera. Itong Gilera, isa rin kilalang Italian motorcycle racing company noong panahon na yun. Si Piero ang nagdisenyo ng Gilera's 4-cylinder 500. So lumalabas na ang MV Agusta 500cc 4-cylinder Cardano ay replika lang ng Gilera 500. So noon pa lang matindi na ang pamimirata. Pero hindi lang yan. May mga maliit na detalye rin silang binago. Dahil nga dito eventually nanalo sila. Noong 1952 nakuha nila ang kanilang pinakaunang gold trophy ng Grand Prix sa 125cc category mula sa rider na si Cecil Sanford. At hindi lang yan, mula 1956 hindi na sila nabasag sa championship ng Grand Prix with the rider Jan Surtees na nanalo ng 4 na magkasunod-sunod na taon sa 500cc category. Ang sumunod naman na si Gary Hocking na nag-champion na nagretiro agad sa pangangarera after nang mamatay ang kanyang matalik na kaibigan nito sa Isle of Man noong 1962. Kaya kinuha ng MV Mike Hillwood na nanalo ng 4 na magkasunod-sunod na taon din. At syempre malamang kilala ng lahat si Giacomo Agostini na nag-dominate ng 350 at 500cc category, winning streak. So lumalabas na
18 taon naghari ang MV Agusta sa podium na magkasunod-sunod na taon. But everything turned upside down sa pagkamatay ni Count Domenico Agusta noong 1971. Ang mga anak nito ay hindi ganoon ka-passionate sa motorcycle business, hence declining their track in the game of racing at designs. Huling nanalo sila noong 1976 sa Grand Prix at after nito tumigil na sila sa pangangarera. Noong 1980 tuluyang tumigil sa pagbenta ng motor ang MV. Looking back, you will see na hindi lang mabilis ang mga motor na ginawa nila. Ang mga nirelease nilang motor ay may napakagandang mga disenyo. Ito ay handcrafted ng small team ng mga designers at engineers noong panahon na yun. Totally nagkamit ang MV Agusta ng 38 World Riders Championships, 270 Grand Prix motorcycle races, 37 World Constructors Championships. Nagpasa-pasa ang ownership ng MV ng ilang mga taon hanggang sa na-acquire ito ng Proton, then ng Harley Davidson, then later on kay Claudio Castiglioni. When Claudio resurrected the brand, nagbigay siya ng magandang buhay sa business. Inintroduce niya ang models of high-performance bikes. MV Agusta F3, Protale, Dragster, Stradale, Turismo Veloce, Super Veloce, Rush 1000. And with KTM large stake with the MV Agusta, KTM is now the distributor of the brand sa US. While MV ay nananatiling MV Agusta as an Italian brand, its partnership with them will surely align to their vision to bring back the brand to its peak. At yan ang kwento ng MV Agusta. Ciao!